Actually, hanggang ngayon tinatanong ko bakit kailangan mawala tayo sa mundo? Bakit hindi na lang mag-stay? Diba? Pero Kung mag-i-inquire tayo sa Bible kung bakit ang tao ay namamatay, dahil yan sa kasalanan. Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death. At ang katotohanan, wala tayong magagawa dyan. Lahat ng tao ay mamamatay dahil lahat ng tao ay makasalanan. Kahit anong tingin nating bait natin o tumutulong tayo sa kapwa, lagi tayo nagsisimba, makasalanan pa rin tayo. Romans 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Walang sino man na makakaabot sa standard ng Panginoon. Kung sasabihin natin wala tayong kasalanan, sabi ng salita ng Diyos, niloloko natin ang sarili natin. 1 John 1:8. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So, lahat tayo makasalanan, kaya lahat tayo ay mamamatay. Ayon sa Bible, death, number 1, is separation o pagkaahiwalay. At may dalawang uri ng kamatayan according to the Bible. First is physical death. Ito ang unang kamatayan. Ito ang paghihiwalay ng kaluluwa natin at ng ating physical body o katawang lupa. Babalik ang katawang lupa sa lupa at ang spirit o breath of life natin na pinahiram sa atin ng Diyos kaya tayo may buhay ay babalik ito sa Kanya. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Ecclesiastes 12 verse 7. Ang second death according to the Bible is spiritual death. Ito ang separation from God. Kung ayaw natin sa Diyos, ayaw natin siyang maapiling sa langit, hindi niya tayo pipilitin. I-honor niya pa rin yung free will natin na binigay niya. At kung ayaw natin sa Kanya, hindi tayo sa langit mapupunta. At kung hindi tayo sa langit mapupunta, saan tayo? Siyempre, sa impyerno. Yun ang second death, ang pagkakahiwalay natin sa Diyos. Number 2, death is sure. Sigurado yan. Kahit anong paraan ng mga gawin natin para magpabata o pigilan ng kamatayan, sure na darating tayo sa kamatayan. Walang sino man ang may kakayanang pigilin ang kamatayan. Ecclesiastes 8:8. At habang lumilipas ang araw, papalapit tayo sa ating kamatayan dahil number 3, death is scheduled. Appointed ang ating kamatayan. Sure at nakaschedule. Kung kailan, Diyos lang ang nakakaalam at siya lang ang may karapatan bumawi ng buhay na pinahiram niya lamang sa atin. Hebrews 9 verse 27, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Sa first death, kung ang spirit o breath of life ay bumalik na sa Diyos, ang katawang lupa ay bumalik na sa lupa, ang kaluluwa naman ay daraan sa paghuhukom. Saan pupunta ang kaluluwa? Sa langit o sa impyerno? Lahat ng tao ay makakaranas ng first death o physical death. Pero yung second death o spiritual death o pagkakahiwalay sa Diyos o mapunta ang kaluluwa ng tao sa impyerno, pwedeng hindi maranasan ng tao yan. Paano? Balikan natin ng Romans 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. The Lord Jesus Christ is the only way to the Father. He is the truth and He is the life, that whosoever believeth in Him shall not perish and have everlasting life. Kung gusto nating mapunta sa langit, makapiling ang Diyos at magkaroon ng eternal life after ng physical death, tanggapin natin ng Lord Jesus Christ sa puso bilang tagapagligtas. Romans 10 verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.